congratulations po. Congrats kay Maestro 21 TV. Congrats. Siya pong pinanghalpon na Best Reactor. Okay guys, isa na muling mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang kapahamakan. Ako po muli ang inyong lingkod, Maestro 21 TV. At sa ating pong reaction video ngayong araw na ito, tayo po ay magbibigay ng ating komento, kuro-kuro, opinion at reaction po sa naging pahayag po ni Kuya Bal Santos Matubang tungkol po sa issue po ni Arjen. Kung inyo pong matatandaan mga kalingap, tayo po ay nakapag-content na po tungkol po sa issue po na tinasasangkutan di umano ng isa po sa ating mga kalingap beneficiary, at ito nga po ay tungkol po sa naging pahayag naman po ni Kalingap Edu na siya pong naka-scout at siya po ang tumutulong po kay Arjen. Okay? So sinasabi po doon, kung inyo pong matatandaan, na sinasabi po ni Kalingap Edu na hindi po pwede ang beneficiary na magbigay po o gumawa po ng kanyang YouTube. Okay? At ito po ay pinagbabawal. Pero dito ngayon naman po sa sinasabi po ni Kuya Bal ay hindi ginamit po yung salitang bawal, kundi mayroon pong ipinapatupad na rules o ruling po ng Kalingap. So, yan po ang ating magiging paksa ngayong araw na ito. So, bago po yan, tayo muna po ay magbibigay po guys sa ama at founder po ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang. At siyempre, tangkilikin po natin ang Ate Edna Vlog, Kalingap Rob, Kalingap Dan, Kuya Brooks Vlogs, and Rowell of Malalag. At kung bago lang po kayo sa munting channel na ito, sana po inyo rin pong tangkilikin sa pamamagitan po ng inyong pagbibigay ng like, share, and subscribe. At tuloy pindutin na rin po ang notification bell, at nang sa ganun tayo po ay magsama-sama pa sa susunod pa pong mga reaction videos na ating pong gagawin. Likewise, may kalog shout out po sa ating mga kasamahan po na reactor dyan po sa Carepa. Sa pamumuno po yan ng aming Presidente Javier De Leon, aka Birador. At tangkilikin din po natin ang ating mga Kalingap partners, Kalingap charity vloggers, lalong-lalo na po ang mga kasamahan po natin na nakatalaga dyan po sa iba't ibang Kalingap landing pad na mayroon po tayo sa ating bansa. At ganun din po sa inyong mga Kalingap subscribers, solid supporters, and organic sponsors. Mega loud shout out, at ganun din po sa ating mga kapatid po dyan sa Team Siomay, ng Kalahi community at ng buong Kalahi community. Okay? So, bago po tayo magpatuloy sa ating pagkukomento o pagbibigay ng ating reaksyon, tunghayan po muna natin mga kapatid, mga Kalingap, ang naturang pahayag po ni Kuya Bal Santos Matubang tungkol po sa issue po kay Arjen. Okay? Ito po ay ginawa po niya o ginanap nga po sa kanya pong live stream kahapon. So, tunghayan muna natin mga Kalingap. May nagtanong kasi po tungkol doon sa ginawa ni Arjen na pag-OYT. Okay lang po yon na mag-OYT po ang beneficiaries. Pero meron tayong rules po pagka nag-OYT. Automatic po yan, bibitiwan po yan ng scouter. Kasi mawalan siya ng karapatan po. Dahil pag once na po yung isang beneficiaries po ay nag-YT, automatic po yan, may vlog ng iba. Unless, na special privilege yung pag-YT, hindi siya ng charity vlogs. Pero po yan, mahabang proseso yan mga Kalingap. Mahabang proseso po yan. Dapat magpaalam yung mag-OYT, yung beneficiaries. Kaya pag ganyan po yung ginawa ni Arjen, automatic po yan tanongin ni Apa Eds kung magpatuloy sa YT o bibitiwan siya ng Kalingap as beneficiaries. Kasi hindi po pwede kasi mga Kalingap isabay yung YT sa pag-aaral dahil masisira yung kanyang yung mga bashers baka mapektuhan siya sa kanyang pag-ieskwela.
may kung kulang po yung kanyang tinatanggap as beneficiaries, pwede mo lang i-connect doon sa iba, i-connect sa amin kung ano man dapat idagdag na allowances. Malaman po namin kung ano pa mga maitulong po ng Kalingap. Pero pagka nagawin niya po, na mag-open ng YT para kumita, ibang usapan po yon. Pwede siyang bitiwan po ng content creator o ng scouter na humawak sa kanya. Kasi mayroon dito yung guidelines si Gayan. Kung ituloy niya po ang pag-YT, bibitiwan siya ni Kalingap Ido. Ng Team Kalingap. Siya nang bahala sa buhay niya. Yung kanyang pag-YT, nasa kanya na po yan. Para hindi po apektado si Kalingap Ido. So, kakausapin po yan ni Papa Ed. At pagpipiliin po kung anong gusto niya, mag-YT or manatiling beneficiaries ng Kalingap o ng content creator. Ganyan po yan. Ngayon po, like ni Carla, ibang usapan yung kay Carla. Kasi nag-keep po ng channel ni Carla si Kalingap Rab. Ibang usapan yon. Special privilege mga kalap, special privilege po yon ng isang beneficiaries na pinayagan po ng content creator na gawan ng channel. Ang nag-keep po ng channel po ay yung mismong content creator para hindi siya sa kanyang pag-aaral po apektado. Kasi mahirap pagka yung kanyang pag-aaral po ay masisira. Mga bashing, ganyan, no? Maraming bashing. Kaya mahirapan po tayo doon. Alright, mga Kalingap ha. So, hindi ginamit po ni Kuya Bal ang salitang bawal. Okay? Hindi ipinagbabawal. Nasa inyo na po. Kung ang sinasabi po dito, kung ang isang beneficiary ay magdesisyon na gumawa ng YouTube channel at magiging content creator or magiging vlogger, no problem. According po yan kay Kuya Bal Santos Matubang. Okay? So, hindi bawal. Malaya po ang bawat beneficiary na gumawa po ng kani-kanila pong mga YouTube channel at maging content creator. Subalit, dapat itong intindihin po ng ating mga beneficiaries, intindihin mabuti ng ating beneficiaries. Subalit, kapag nagdesisyon po ang beneficiary na maging vlogger o content creator ay mawawalan po siya ng karapatan na magiging kalingap. Okay, so nawawala po yung kanyang benefits bilang isang beneficiary po ng Kalingap. Tama nga rin po yung sinasabi po ni Kalingap Edu, mga kapatid. Papaano mo tutulungan ang isang beneficiary na nag-YouTube kung ito po ay may kakayahan na po siya sa buhay. Okay? So hindi po yata maganda na ang beneficiary ay may kakayanan na pero nandyan pa umaasa sa mga benepisyong ibinibigay po ng Kalingap. So iyon po yung sinasabi po ni Kuya Bal dito, mga Kalingap. Hindi ipinagbabawal pero papipiliin ka. Okay. So papipiliin ka kung ano ang gusto mo. Bibitawan ka ng scouter mo o bibitawan ka ng content creator na siyang nakadiscover sa iyo at mawawala sa iyo ang mga benepisyong iyo pong tinatanggap bilang isang Kalingap beneficiary. Okay? So siguro dito sa bagay na ito, hindi nagkulang po si Kalingap Edu sa pagpapaalala. Kasi doon sa pahayag po ni Kalingap Edu, sinabihan po niya at against siya. Sabi ko, ako ay against sa paggawa po ni Arjin ng kanyang YouTube channel. So sa makatweet, ay hindi nagkulang po si Kalingap Edu sa pagpapaalala dito po kay Arjin. Pero sumigi po ang Arjin nito. Siguro naman ay sa aking palagay, opinion ko lamang po ito, mga Kalingap, akala po ni Arjin ay napakalaki po ang revenue na matatanggap pag ikaw po ay nagbablog o nagiging content creator.
ito po ay nakadepende. Ang kita po sa YouTube, mga kalingap, ay nakadepende po yan sa kung ano yung content mo, kung kakagatin ba ito ng publiko, at nakadepende ang kita doon sa views. Okay? Magpasalamat nga po itong si Arjin. Maski pa paano ang pagtigtignan po ninyo ang kanyang mga video, malalaki po ang kanyang views dahil siya po ay kilala na. Naka-establish na po ng pangalan sa tulong po ni Kalingap Edu or ang buong Kalingap. Okay? So sana wag kayong mga beneficiary, wag kayong masilaw sa anumang inikita po ng inyong content creator sa YouTube. Okay? Ang intindihin po ninyo, ang inyo pong mag-focus kayo sa inyong pag-aaral at magpasalamat kayo sa mga biyaya na ibinibigay po ng inyong scouter or sa inyo ng inyong mga sponsor. Magpasalamat po. Kasi naintindihan ko naman po itong si Arjin na sinasabi po niya, kulang na kulang daw po yung benepisyo na kanya pong tinatanggap. Kaya po siya po ay gumagawa ng diskarte. Diskarte daw po para madagdagan po ang kanya pong pang-alawan sa kanya pong pag-aaral. Naku po. Okay? Unang-una, opinion ko na naman po ito, mga kapatid, mga kalingap. Okay? Unang-una, dapat ang kurso na ating kukuhanin ay nakabase sa kakayanan po ng ating mga magulang. Sa unang-una po lang siguro naman ay alam na alam po ni Arjin kung gaano kagastos po ang kursong nursing. Napakagastos po ang kursong nursing. Hindi basta-basta ang mga gugugulin mong pera at mabuti kung may nag-pledge na sponsor para siya po ay mag-sponsor mula sa simula hanggang siya po ay makatapos. Okay? So ulitin po natin, ibabasin po natin ang kakayanan ng ating mga magulang sa kurso nating kukuhanin. Okay, nandyan na po tayo na ang gusto mo talaga, ang pangarap po ay magiging nurse someday. Pero dahil kung walang kakayanan ang inyo pong mga gulang, siguro mas maigi pa po na kumuha muna ng kurso na hindi gaanong kagastos gaya po ng nurse. At kung talagang gustong-gusto mo ang maging nurse at nakatapos ka ng isang kurso, ipagpatuloy mo yung iyong pag-aaral habang ikaw po ay nagtatrabaho na. Ang iba nga po dyan, mga kalingap, ay kung talagang walang kakayanan ang kanila pong mga magulang na tustusan ang kanila pong pinapangarap na kurso, ay kumukuha muna sila ng 2-year courses, vocational courses. Tapos, habang sila po ay nagtatrabaho na, kung sila po ay nakapasok na sa kanila pong pagtatrabaho, ay ipinagpapatuloy po nila ang kanila pong pag-aaral. So, wag po tayo sanang maging sa ating mga desisyon. Okay? Anong tawag dyan? Kung ano po yung kaya po ng ating mga magulang, doon po sana tayo. Okay? So, magpasalamat tayo kung mayroon pong nag-pledge na ipagpapatuloy ang kanila pong pagtulong mula sa simula hanggang sa katapusan ng iyo pong pag-aaral. Mahirap po yung makakuha po ng ganun kasi maliban lamang kung talagang mayroon po tayong mga sponsor na talagang handang magpaaral sa inyo. So yun po yung punto naman na talagang kulang. Sinasabi po dito kulang po yung inyong tinatanggap mula po sa iyong scouter at mula po sa mga sponsors. Ito naman po yung sabi po ni Kuya Bal ay sana nakipag-usap, nakipag-connect. Kung kulang po yung binibigay ni Kalingap Edu, di sana ay nakiusap o ikinonect kay Kalingap Rab o kaya naman po kay Kuya Bal na may kakayanan ang kanila pong mga channel upang mabigyan pa madagdagan yung allowance na ibinibigay po ni Kalingap Edu. Dito po, malinaw po yung sinasabi po ni Kuya Bal, mga kaibigan,
huwag idamay po si Edu. So sa susunod daw po ay kinakailangan kausapin itong si Arjin at papipiliin. Ano po ang kanyang pipiliin? Yung manatiling beneficiary o maging content creator. Hindi, yun po yung pinapatupad. Hindi bawal, pero may rules na ipinapatupad po ng Kalingap para sa kanila pong mga beneficiary. Okay, huwag daw po tayong sa mga Kalingap beneficiary, huwag po kayong mainggit kay Carla na nagkaroon na po ng kanyang channel sapagkat ang channel po ni Carla ay create po yan ni Kalingap Rab. Special privilege po yung kanya pong kay Carla. Kaya naman po sa aking palagay, kaya naman po ginawan po ni Kalingap Rab itong si Carla ng channel upang sa ganon ay ito ay isang paghahanda. Paghahanda na kung sakaling makatapos na po si Carla sa kanyang pag-aaral ay mayroon na pong channel po itong si Carla at pwede na po siyang mag-vlog. At least nakakaipon na po ito ng mga subscriber or ibig sabihin mayroon na rin po siyang mga followers. Okay, yun ang punto. So sana lang siguro si Arjin nung sinabihan po siya ni Kalingap Edu na mayroong rules na pinapatupad ng Kalingap ay sana ay nikikusap kung sino man po ang dapat pakiusapan na parang bigyan din po siya ng special privilege upang sa ganun ay hindi humantong tuloy. Tuloy dumami ang mga buzzers at naging sikat po naman itong si Arjin sa nakaraang araw. Pero sana naman po itong ating mga viewers, okay? Tao din naman po o yung bata. Kung ito man po ay pagkakamali, ay tanggapin po natin na siya po ay nagkamali. Sana naman po ay huwag naman pong husga ng todo-todo. Huwag naman pong ibas itong bata. Dahil nagkamali na nga po siya, tama po na iyan po ay sinabihan na po. Lahat naman po tayo nagkakamali. At least sa ating pagkakamali ay handa po natin pong iwasto ang anumang pagkakamali na yan. So ganun po sana ang ating Huwag na natin pong ibas si Arjin, baka hindi po niya kakayanin at hindi makapag-focus po sa kanya pong pag-aaral. So hanggang dito na lamang po tayo mga Kalingap. Muli, tangkilikin po natin Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rab, Kalingap Dan, Kuya Brooks Vlogs, and Ruel of Malalag. At siyempre, pakidamay na rin po ang munting channel na ito sa pamamagitan po ng inyong pag-like, share, and subscribe. At tuloy pindutin na rin po ang notification bell para sa susunod pa pong mga reaction videos na atin pong gagawin ay magsama-sama pa rin po tayo. Isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo and God bless everyone.